Ididiretso na natin ang usapin sa mga nangyari ngayon. Makausap natin sa pamamagitan ng Zoom ang public interest lawyer at host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney De Leon. Welcome back sa Arangkada Balita. Good evening, Jack, Ninya. Andiyan ba si Ninya? At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, Attorney Dino, I'm sure bago ko tanongin tungkol sa impeachment, maganda yung development nga kanina tungkol doon sa yung hair follicle test na inaano ng kayo daw, tama, kayo yung dati na gano'n nung kinekosyon nyo yung health ni dating Pangulong Duterte at ito ay hindi pinansin. Pero ngayon, the fact na pinagko-comment ang ating Pangulo, ano ang reaction nyo dito? Well, ultimately, di ba, ang tama naman talaga is mag-release ng health bulletin ng presidente, no? Pero natatawa lang ako na merong double standards sa atin, di ba? Pagka nangihingi tayo ng pananagutan, regardless of the personality, panagutin ang dapat managot. Pagdating sa health records ng presidente, pag meron namang talagang indication na unwell siya, dapat talaga mag-release ng health bulletins. Ito naman sa health, ito naman komento pa lang naman to eh. Hindi naman ibig sabihin, di ba, kung chismis lang ang basis, hindi pwedeng guluhin na lang ng gano'n-gano'n. Pero ultimately, no, para sa akin palagay, maganda na may proseso ng pagko-commentin ang gobyerno, di ba, through the Office of the President, the Solicitor General, para masagot ito. No? Yun yung tamang proseso sa aking palagay. Hindi katulad noong ako ang nagtatanong, unfortunately, na-dismiss kahit na napakaraming mga ebidensya na pinoint out doon sa aking petisyon, unfortunately, hindi pinasagot ng Office of the Solicitor General. Dito sa oras na to, tama yung proseso na yan. Oo, pero very, parang kumbaga, very telling lang itong naging desisyon ng Korte Suprema, para sa ating Pangulo na i-explain ito. Ngayon na, ano sa tingin nyo, how should, bilang isang analyst rin, paano kaya nito i-handle? Didismiss ba nila ito? O, sige, pa-test na nga ako, buhok na rin, kahit comment lang hinihingi. Wala na. Di ba? Kung wala naman talaga akong tinatago. Well, comment lang hinihingi. Sa akin kasi sa yung palagay na hindi mo pwedeng i-require, no? Basta-basta kung wala namang rason. So pwede bang araw-arawin? Pwede bang every month magpa-hair follicle test ang Pangulo? Impeachable officer nga yun, hindi dapat yan nagugulo ng ganitong mga frivolous suits, no? So I think yan yung mga isa sa mga magiging depensa ng Office of the Solicitor General. Kailangan i-establish naman to a certain degree, no? Na may reasonable basis to believe na kailangan mag-release ng health bulletin. Sa health bulletin yan. Pero doon sa hair follicle test, walang ganyan na na basis. Ang kailangan mag-release ang presidente ng health bulletin, hindi yung mare-require siya mag-undergo ng hair follicle test. Walang ganyang klaseng requirement under sa ating saligang batas. And ito, sige, Attorney Dino. No, comment lang ito, hindi siya nakakabahala. Gusto ko lang sabihin, comment lang ito, tama yung proseso na mag-comment, at yun yung mga depensa, hindi ibig sabihin doon may basis mag-undergo ka. Oo, at hindi ibig sabihin may basis sa batas na kailangan mag-undergo ang presidente ng hair follicle test, no? Pinagko-comment lang ang Office of the Solicitor General para magkaroon ng due process yung petisyon. Yun ang tamang procedure. Procedurally, tama ito, but it does not mean na may basis yung petisyon na yun. Kung comment lang, pwede sabihin niya, noted. Pwede bang no comment? Noted na lang. Comment lang naman. Anyway, Attorney, ano muna ang masasabi mo? Kumpara natin yung unang yung last week na hearing and hearing ngayon. Ano yung mas matimbang or mas malakas? Well, lahat malalakas eh. Lahat, no? Yung last week, nakita naman natin yung physical delivery talaga noong mga amount na yan. Nakita talaga na magkakilala sila ni Madriaga, hindi nila makakailayon, backed by pieces of evidence again. So, sa akin, laging ebidensya, paulit-ulit ko sinasabi yan. So, malakas yung ebidensya na yon. Itong ebidensya na nakuha natin, una kong gusto sabihin, numero ito, yung nakita natin kanina, mga numero ito ng Anti-Money Laundering Council, no? Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council, pag sinabi mong covered transactions, ito yung nabibreach lamang yung threshold amount na 500,000, kailangan i-report yan, regardless kung ano man yung transaction. Pero meron rin kasing 33 na suspicious transactions. Ibig sabihin na suspicious transactions, mukhang may basis to say na illicit, no? At illicit yung sources, illegal yung sources ng perang yun. Total of 33, ha? At ang pinag-uusapan natin dito, 6 billion pesos worth of transactions.
sabi ko nga, kahit na gaano ka kayaman, ano man ang negosyo mo, hindi basta-basta magkakaroon ng 6 billion pesos worth of transactions eh. Yung personal account or joint account, lalong-lalo na ng isang mayor o ng dating presidente, nang walang illicit eh. Hindi yan ma-justify ng kahit anong earnings nila. Hindi rin yan ma-justify ng sweldo nila, no? So, malaki yung covered transactions rin nung panahon ng 2006 to 2014 nung sila pa rin yung nagkocontrol ng confidential funds, no, ng Davao. And then ngayon nakikita rin natin meron pa ring covered transactions noong doon sa alleged na confidential fund, pag-dispal ng confidential funds ng vice president siya. Tapos lumiit na yung covered transactions nung wala na silang confidential funds. So link talaga, no, merong tinatawag nating consistent yung pattern, no. Pagka meron silang access sa confidential funds, ang laki rin ng covered transactions saka yung suspicious transactions. So unang-una, numero ito. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pangalawa, based ito sa mga official reports ng public or institutions or organizations natin. AMLC, Anti-Money Laundering Council Report. Yung nakita natin na COA Notice of Disallowance, Commission on Audit, Constitutional Commission yan. Yung birth certificates na sinasabi, certification na hindi talaga nag-exist yung mga pangalan, Philippine Statistics Authority yan. Yung handwriting expert, no, yung sinasabi na mukhang forgery, isa lamang ang pumirma nitong mga vouchers nito, National Bureau of Investigation yan. Based on official reports of public institutions and public offices. Ano ibig sabihin yan? Dalawang bagay. Una, tandaan natin, sang-ayon sa batas, lahat ng mga action and report na ito enjoy the presumption of regularity. Oo, The presumption of regularity, kaya malakas yan. Pangalawa, nakalagay rin sa ating jurisprudence na all of these findings are accorded great respect by our courts because of their specializations and expertise in that field. Handwriting expert, mas alam niya yun kaysa ng korte. Di ba? Philippine Statistics Authority, mas alam nila yung authenticity ng birth certificates. Commission on Audit, alam nila yung forensic analysis and mga accountants, itong mga to, certified public accountants. AMLC, Anti-Money Laundering Council, ang professionals ito, sila mismo yung nag-regulate ng flow ng money at tumitingin ng mga suspicious transactions. So it is accorded great respect by even our courts of law. So they enjoy presumption of regularity and they must be accorded great respects. So ano konklusyon? Para sa akin lang. Okay, Para versus doon sa plain denial ni Sara Duterte, no? Opo. Versus sa plain denial ni Sara Duterte, all of these public records, public institutions that enjoy presumption of innocence, mukhang presumption of regularity, mukhang hindi pwedeng plain denial lang. Napakalinaw na there's already probable cause to proceed to trial forthwith na dapat. Oo, and ito attorney, no, kaya ako tinanong kanina about do sa hair follicle nga, yung kakalabas. Ang dami talaga nagkakasunod-sunod yung mga stories ngayon, hindi namin nga alam kung ano yung mga pag-uusapan for today. Of course, impeachment, then yung kahapon nga ay naglabas ng payag si former Speaker Martin Romualdez. Ano po ang takeaways nyo do sa naging pahayag po niya? Daming kwento talaga, may ICC pa na nangyayari ngayon. Pati po yun, oo. No? Well, sa aking palagay, no, yung doon kay Speaker Martin Romualdez, di ba, ultimately, sa akin, ang lahat ng mga bagay ng pananagutan, kailangan managot, di ba? Yung kailangan managot. And si Speaker Martin Romualdez, di ba, nakita natin, at least lumalabas siya ngayon at sinasabi niya kung ano yung budget process. Nag-submit siya, sabi niya, nag-submit siya doon sa ICI, nag-submit siya, willing siya mag-cooperate ngayon, di ba? So ngayon, kung kakasuhan siya, willing pa rin naman daw siya mag-cooperate. So that is the kind of attitude that we want from all our public servants. Having said that, kung may pananagutan si Martin Romualdez sa mga kasuhan, kahit na sino pa yan, whether si Martin Romualdez yan, whether si Bongbong Marcos yan, whether si Sara Duterte yan, whether si Rodrigo Duterte yan, ang lagi ko sinasabi sa publiko, ang tingnan natin ang ebidensya at yung pananagutan, walang sinasanto, di ba? Kaya nga nakapiring si Lady Justice Kahit sino ka pa, dapat, kung may kailangan kang panagutin, kailangan kang panagutin. Yun dapat talaga para magkaroon tayo ng strong, malakas na bansa. Hindi dapat based on personality ang pananagutan, bagkos based sa ebidensya. Okay. Ebidensya, And ebidensya. very quickly lang po, ano ang reaction nyo dun sa kanyang sinabi na meron siyang mga alam, di ba? Marami raw siyang alam sa kasalukuyan at dating administrasyon, si former Speaker Romualdez. Ano po ang basa mo sa mga pahayag niyang yan? Well, kung may alam, sa akin, dahil dati siyang speaker, dahil dati siyang congressman, yun, dapat isiwalat niya yun.
Sa akin nga para sa akin, hindi lang dapat ito based on personality, di ba? Sa akin, ang loyalty dapat natin nasa flag. Ano bang klaseng bansa ang gusto nating ibigay sa ating mga salinlahi? So, kung meron talagang alam si Martin Romualdez, whether for this administration or not, or beyond it, di ba? Sana mailabas yon para maitama yung sistema para sa ating bansa. And Attorney Dino, no, sa dami, sabi nga namin, parang distraction to eh. Paano tayo magpo-focus sa mga Pinoy? Kasi nandyan yung sa ICC, nandyan yung inintay natin umuwi si Zaldico, and of course, nandyan pa kay former Speaker Martin Romualdez, and nandito pa yung hearing. Anong mensahe mo lang sa Pinoy para kumbaga tayo ay ma-focus tayo kung ano yung, kumbaga, eyes on the prize, kumbaga? Sa akin, sa issue ng pananagutan, managot ang kahit na sino managot. Pasensya na lahat itong mga issue na ito ay dumarating ngayon, pero ito siguro yung effort na rin ng current administration para ma-make sure na mas malinis ang gobyerno at mas makakaresponde sa mga taong bayan. Para sa akin, maraming issue, pero ganoon di ba? We are not a single issue country. Kung si Sara Duterte yan, panagutin, kailangan panagutin. Kung related sa flood control, kailangan panagutin. Kung malawak ang patayan ni Rodrigo Duterte, kailangan panagutin. Habang hinaharap natin yung krisis sa crudo. Ganoon talaga at saka si krisis sa hanap buhay. We cannot be a singular issue country. Pero ultimately, dapat lahat tayo loyal only to one flag at sa prinsipyo ng pananagutan at makapagresponde ang gobyerno sa mga pangangailangan ng taong bayan. Okay. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Maraming salamat.